Kamusta mga kapatid at welcome back sa ating araw-araw ng pagpapala. Ako po si Joshua Sebastian. Na-miss niyo po ba ako? Happy New Year! 2025 na po. Ang dami nangyari ng 2024. Pero magandang pag-uusapan natin ngayong 2025. Ngayong saktong January 14, 2025. Ang dami nagsiselebrate ng birthday. Kaya alam niyo, maganda din ang birthday pag-usapan. Katulad ng pag-uusapan natin ngayon is about second chances. Tandaan niyo, January 14, ang dami nagbe-birthday ngayon. Kaya po, ang daming blessing na dadating ngayong January, lalo ngayong 2025. Kaya po mga kapatid, pakinggan niyo tong storyang ito ni Noah na nagkaroon ng second chance. Are you ready? Babasahin po natin to sa Genesis 8, verse 13 to 22. Are you ready? Let's read. By the first day of the first month, Noah's 601st year, the water had dried up from the earth. Noah then removed the covering from the ark and saw the surface of the ground was dry. Ito po yung storya ni Noah na inutusan siya ni Lord na gumawa ng malaking barko o ark para masave ang kanyang pamilya at ang mga animals dahil lalagyan ni Lord, uulitin niya ang mundo sa pamamagitan ng flood. Dahil yung mga tao noong unang panahon ay hindi na magandang mga pinagagawa. Hindi na kinakaya ng level ng kabaitan. Kaya ang sabi ni Lord, mga anak, kailangan ko nang, sige nakausap niyo si Noah dito, Noah, kailangan na nating bahain ang buong mundo dahil hindi na maganda pinagagawa ng mga tao dito. Kaya ito yung storya ni Noah na siya ang napag-utusan. Kaya dun sa binasa natin, natapos na yung baha ng buong mundo. So meron ng second earth, second human. Ito na po, verse 14. By the 27th day of the second month, the earth was completely dry. Nawala na po ang tubig. Nawala na rin yung mga tao sa mundo. Kasi buong mundo yun. Then God said to Noah, "Come out of the ark, you and your wife and your sons and their wives. Bring out every kind of living creature that is with you. The birds, the animals, and all creatures that move along the ground, so they can multiply on the earth and be fruitful and increase in number on it." So Noah came out together with his son and his wife and his son's wives, all the animals and all the creatures that move along the ground and all the birds, everything that moves on land came out of the ark, one kind after another. Then Noah built an altar to the Lord, and taking some of all the clean animals and clean birds, he sacrificed burnt offering on it. The Lord smelled the pleasing aroma and said in his heart, "Never again will I curse the ground because of humans, even though every inclination of the human heart is evil from childhood. And never again will I destroy all living creatures as I have done." Ito yung promise ni Lord. As long as the earth endures, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. Ganda po ng storya ni Noah. Ito po ang nangyari nga. So, nagawa na yung ark, na-save ang pamilya ni Noah, na-save ang mga animals na tagdadalawa. Nung pagbaba nila sa dry land, nagkaroon sila ng second chance.
Ito po, pag-uusapan natin. Dito po sa storya ni Noah, there are 3 lessons from God's message of second chances. Number 1, ito, tandaan niyo po ito. Si Lord, laging may second chance. Mga pinagagagawa natin sa buhay, mga first chances natin siguro nag-fail. Pero don't worry. God will give us another chance. Number 1, God is patient and gives second chances. Before sending the flood, God gave people time to repent and turn from their wicked ways. Hindi lang basta-basta pinarusahan sila ni Lord. Actually, hindi naman parusa yun. Consequence ng mga tao yun. Dahil gumawa hindi magaganda ang pinagagawan sa buhay nila. Kaya kapatid, huwag mo na gawin yung mga hindi magagandang bagay sa buhay mo. May consequence yan. Huwag ka nang wicked. Pero, binigyan ka pa rin ng Lord ng chance para magbago. Kasi very patient ang ating Panginoon sa pinagagagawa natin. Kaya lang, pag sobra ka na, tama ka na. Number 2, a fresh start comes with responsibility. After the flood, God gave Noah and his family the responsibility to repopulate and care for the earth. Alam niyo po, si Noah ay nabigyan ng responsibilidad ng Panginoon para sa kanyang second chance at fresh start. Kaya lang, pag may fresh start ka na at nakuha mo yung second chance na yun, maging responsible ka na. Alam mo na ngang mali yung first chance, huwag mo nang ulitin. Yung second chance na binigay sa'yo ni Lord, pagbutihan mo na. Hindi ko sinabing hindi ka magkakamali doon o may mga pagsubok. Meron pa rin. Pero at least, natuto ka na doon sa first chance. Ngayong may second chance ka na and fresh start, be responsible. Number 3, God's promises bring hope. The rainbow after the flood was a sign of God's promise to never destroy the earth with flood again. Ang number 3 natin, God's promises bring hope. Ang promise sa atin ng Panginoon sa kanyang second chance ay may pag-asa. Kaya kapatid, itong nakikinig ka ngayon, kung ano man yung pinagdaanan mong bagyo, o nalubog ka man, o kung ano mang masamang nangyari sa iyo sa kagagawan mo rin, huwag ka mawawalan ng pag-asa dahil ang Panginoon, pagbigay sa iyo ng second chance, merong pag-asa. Sabihin mo sa sarili mo, meron akong pag-asa. Diba ang pag-asa? Bagyo? Meron kang survival. Pwede kang mag-survive. Because of this second chance, ang pag-asa mo ay ang Panginoon. Kaya huwag kang bibitaw. Nagbigay nga si Lord ng isang sign na hindi na mauulit ang bahang ito. Di ba? Ang baha sa atin hanggang dibdib lang. Ito, talagang buong mundo. Pero ang promise ni Lord ay ang sign ng rainbow. Kaya lang itong mundong to, nakakalungkot sabihin, pero ang rainbow ginawa nilang hindi maganda. Pero, ang totoong ibig sabihin ng rainbow ay after the flood, I will never destroy the earth with flood again. Yun ang ibig sabihin ng rainbow. Kaya kapatid, don't give up. Ang second chance ni Lord, pagbutihan mo na. God's second chance comes with hope for the future. Encourages us to trust Him and live faithfully. Tayo may manalangin. Lord, maraming salamat, Lord, at binibigyan niyo po kami ng chances, Lord, na baguhin ang aming buhay. Chances na itama ang mga mali. Lord, humihingi po kami ng
pasensya kung minsan hindi kami nakakagawa ng magagandang bagay na nakaka-glorify sa'yo. Lord, sorry po Lord. Ngayong 2025, we will do our best to glorify you, Lord, and to give wholeheartedly ang aming buhay. Maraming salamat, Lord. Can you please say, I love you, Lord. I love my family. Thank you for my life. And say, thank you, Jesus, for the best year ever. In Jesus' name we pray. Amen. Hanggang sa muli po, God bless you and praise the Lord.